Kamusta sa inyong lahat? Ako si Dr. Renato Bagani. Ngayong araw, susurin natin ang paksang kung paano ang isang simpleng sangkap sa kusina tulad ng baking soda ay maring makatulong na suportahan ang sirkulasyon at kalusugan para sa mga lalaking lampas sa edad na 60. Kamusta, mga kagalang-galang na Ginoo? Kung kayo ay tumingin na sa salamin at tahimik na nagtanong sa inyong sarili, anong nangyari sa akin? Mangyaring malaman na hindi kayo nag-isa. Kapag ang dugo sa inyong katawan ay hindi na dumadaloy tulad ng dati, tila lahat ay nagsisimulang magbago. Ang inyong enerhiya ay dahan-dahang nawawala. Ang inyong lakas ay unti-unting kumakawala. At ang pagiging malapit sa kapareha, isang bagay na dati napakadali sa kasagsagan ng buhay, ay tahimik na nagiging isang maalikabok na alaala na nakatago sa likod ng inyong isipan, ngunit ang ikinagugulat ng marami ay sa pamamagitan lamang ng isang pamilyar na sangkap mula sa inyong kusina, ang baking soda. Kung gagamitin sa tamang paraan, maaari nitong suportahan ang sirkulasyon, linisin ang madaluyan ng dugo, at dahan-dahang gisingin ang sigla na akala ninyo'y tuluyan ng nawala. Ang pangalan ko ay Renato Bagani. Mahigit 30 taon akong naglakad kasama ang malalaking lampas sa edad na 60, tinutulungan silang mabawi ang kanilang kalusugan, muling buuin ang kanilang kumpiyansa, at muling kumonekta ng natural, ligtas, at hindi umaasa sa mamapanganib na reseta. At ang ibabahagi ko sa inyo ngayon ay maring magbago sa paraan ng inyong pag-isip tungkol sa pagtanda. Dahil hindi lamang ito tungkol sa pagtanda, ito ay tungkol sa pag-unawa at pag-alaga sa mga tahimik na agos na dumadaloy sa loob ninyo. Bago tayo magpatuloy, nais kong malaman ng kaunti tungkol sa inyo, ang nakikinig sa akin ngayon. Ano ang inyong pangalan? At saan sa mundo kayo nanonood nito? Tunay na mapapasaya sa akin at isang karangalan na malaman kong sino ang aking kasama sa sandaling ito. Mangyaring mag-iwan ng komento sa ibaba. At kung sa tingin ninyo ay makabuluhan ang paksa natin ngayon, huwag mag-atubiling pindutin ang subscribe button at i-on ang notification bell. Iyon ang pinakasimpleng paraan upang ipaalam sa akin na narito kayo. At upang masigurong hindi ninyo malalampasan ang anumang makakatulong na nilalaman tungkol sa kalusugan, pagaling at malalim na koneksyon sa inyong mga huling taon. Ngayon, magsimula tayo sa pusong lahat na ito. Ano nga ba talaga ang nangyayari sa loob ng ating katawan pagkatapos ng edad na 60 na nagpapabagal sa sirkulasyon at bakit hindi lamang ito nakakaapekto sa ating enerhiya kundi pati na rin sa ating kakayahang maging malapit sa ating mga relasyon? Unang bahagi, ano talaga ang nangyayari sa loob ng katawan pagkatapos ng 60? Upang maunawaan kung bakit ang isang simpleng gawi tulad ng paggamit ng baking soda ay maaring magkaroon ng malalim na epekto sa inyong kalusugan, kailangan nating umatras at tingnan ang mas malawa na larawan. Partikular, ang mga tahimik na pagbabago na nagsisimulang mangyari sa loob ng inyong katawan sa sandaling tumawid kayo sa edad na 60. Ang katotohanan ay, karamihan sa mga lalaki ay hindi nawawalan ng kanilang sigla o pagiging malapit dahil lamang sa edad. Ang talagang nangyayari ay ito, ang daloy ng dugo ay unti-unting bumabagal sa paglipas ng panahon. At ang pagbagal na iyon ay hindi lamang nakakaapekto sa inyong pisikal na lakas. Hinuhubo nito kung paano kayo mag-isip, kung ano ang inyong nararamdaman, at kung paano kayo kumonekta sa iba. Naaalala ko pa ang isa sa aking madating pasyente, isang lalaki na tumingin sa akin na may pagod na mga mata at tahimik na nagsabi, "Renato, hindi ko naramdam na ako'y isang lalaki. Hindi ito dahil siya ay may sakit o mahina, ito ay dahil nawala sa kanya ang pakiramdam na kailangan siya na nabubuhay ng lubos sa bawat araw at na tunay na konektado sa kanyang kapareha." At ang kwentong iyon, sa kasamaang palad, ay hindi bihira dahil pagkatapos ka 60,
nagsisimulang mag-produce kang mas kaunting nitric oxide ang katawan, isang natural na compound na may mahalagang papel sa pag-relax ng madaluyan ng dugo at pagpapahintulot sa dugo na dumaloy ng mas malaya. Habang bumababa ang mga antas ng nitric oxide, ang inyong mga daluyan ng dugo ay nagiging hindi gaanong nababaluktot. Ang dami nga dugo na umaabot sa inyong puso, utak, kalamnan at maging sa inyong mapribadong bahagi ay nagsisimulang bumaba. Maring hindi ninyo ito mapansin kaagad, ngunit sa paglipas ng panahon, nagsisimula kayong makaramdam ng higit na pagod kahit sa mga simpleng gawain. Ang inyong nga kamay at paa ay nagiging mas malamig. Ang inyong tulog ay nagiging mas mababaw. Hindi gaanong nakakapanumbalik. At ang pagiging malapit, isang bagay na datiin natural. Ngayon ay parang malayo, mahirap abutin. Maging ang emosyon tulad ng pagkalito, brain fog o kakulangan sa inspirasyon ay madalas na nag-ugat sa iisang dahilan. Ang inyong dugo ay hindi na dumadaloy tulad ng dati. Lagi kong sinasabi sa aking makapasyente, dahil lamang may bumagal ay hindi nangangahulugang hindi na ito maaring bumalik. Ang inyong daloy ng dugo ay maaring bumuti. Ang inyong katawan ay maaring suportahan. At maari ninyong simulang maramdaman muli ang enerhiya, kumpiyansa, at koneksyon ng natural at walang gamot. Kaya, paano kung mayroong paraan upang matulungan ang nitric oxide na bumalik? Upang maibalik ang sirkulasyon ng dugo gamit ang isang bagay na nasa inyong kusina na? Magpatuloy tayo sa susunod na bahagi kung saan ating tutuklasin ang nakakagulat na paraan kung paano sinusuportahan ng baking soda ang malusok na sirkulasyon, ibinabalik ang panloop na sigla, at muling ikinokonekta kayo sa mga bahagi inyong sarili na akala ninyo'y nawala na. At mahal na kaibigan, kung pinapanood ninyo pa rin ang video na ito hanggang ngayon, ako'y tunay na nagagalak dahil nangangahulugan ito na tunay kayong nagmamalasakit sa inyong kalusugan. Mangyaring iwanan ang numerong 1 sa mga komento sa ibaba upang malaman kung kasama ko pa rin kayo. Ikalawang bahagi. Paano gumagana ang baking soda? Maliit ngunit makapangyarihan. Noong unang beses kong makatakpo ngang isang pag-aral tungkol sa mga potensyal na epekto ng baking soda sa sirkulasyon ng dugo, ako ay kasing duda ngang sinuman. Sa totoo lang, ang tanging naiisip ko ay ang pamilyar na puting pulbos na inilalagay natin sa ref para neutralisahin ang amoy o hinahalo sa tubig para maibsan ang sakit ng tiyan. Ngunit habang mas malalim kong tinitignan, mas napagtanto ko na minamaliit ko ang kapangyarihan nito. Ang baking soda, na kilala rin bilang sodium bicarbonate, ay hindi lamang isang acid neutralizer. Ito ay aktwal na tumutulong sa pagregulat ng mga antas ng pH sa inyong dugo, na isang mahalagang salik na direktang nakakaapekto sa pamamaga, pagiging nababaluktot ng daluyan ng dugo, at kakayahan ng katawan na mag-produce ng nitric oxide. Alam niyo ba na pagkatapos na edad na 60, ang mga sistema ng inyong katawan sa pag-regulate ng pH ay hindi na gumagana ng kasing episyente tulad ng dati? Ang dieta na mataas sa mga processed food, hindi sapat na pag-inom ng tubig, at talamak na stress, lahat ng ito ay nag-aambag sa isang sobrang acidic na panloop na kapaligiran. At diyan nagsisimula ang tunay na problema. Kapag ang inyong katawan ay nagiging mas acidic, ang inyong daluyan ng dugo ay may tendensiyang sumikip. Ito ay humahantong sa mga microblockage, mas mabagal na sirkulasyon at mas kaunting oxygen at sustansya na umaabot sa mahahalagang bahagi, lalo na sa inyong utak, puso at mga reproductive organ. Bilang resulta, hindi lamang kayo nakakaramdam ng pagod o pagkalito. Nagsisimula kayong makaramdam ng emosyonal na distansya. Ang relasyon ay maring magsimulang maging mas pilit at ang koneksyon na dati ninyong taglay sa inyong kapareha pisikal at emosyonal ay maring magsimulang maglaho. Dito nagiging isang natural na regulator ang baking soda.
Tinutulungan nitong ibalik ang inyong katawan sa isang mas alkaline na balanse, isang estado kung saan ang magadaluyan ng dugo ay maring mag-relax at lumawak. Ang nitric oxide ay mas mahusay na nagagawa. Ang pamamaga ay nagsisimulang humupa at ang sirkulasyon ay nagsisimulang dumaloy muli ng malaya. At habang ang dugo ay nagsisimulang gumalaw muli, maaari ninyong mapansin ang magatunay na pagbabago. Mas alerto sa umaga, mas magaan ang paglakad, at higit sa lahat, muling pagkonekta sa inyong kapareha sa paraang mainit, tunay, at hindi napilit. Siyempre, hindi ito mahika. Ito ay simpleng pisyolohiya. Hindi ninyo pinipilit ang inyong katawan na magbago. Binibigyan ninyo ito ang tamang kondisyon upang bumalik sa paggawa ngang dapat nitong gawin. At ang pinakamagandang bahagi ay hindi ito mahal, hindi komplikado, at nangangailangan lamang ng tamang paraan at tamang dami. Kaya, paano nga ba dapat gamitin ang baking soda upang maging epektibo at ligtas? Sa susunod na bahagi, gagabayan ko kayo ng sunod-sunod mula sa dosis hanggang sa oras, kasama ang mahahalagang paalala na kadalasang nakakaligtaan ng karamihan. Ngunit huwag lumaktaw dahil ang pagkakaiba ay nasa madetalye. Ikatlong bahagi, paano gamitin ang baking soda? Ang tamang dosis, tamang oras, at tamang paraan. May isang bagay akong natutunan pagkatapos nga mga dekada nga pagsasanay sa medisina. Ito ang maliliit na bagay, kapag ginawa ng tuloy-tuloy at tama, na kadalasang nagdudulot ng pinakamalaki at pinakamatagalang pagbabago. At pagdating sa baking soda, kung paano ninyo ito ginagamit, ay kasing halaga ng kung ginagamit ninyo ito. Minsan ay nakaroon akong pasyenteng nangangalang Robert, 68 taong gulang, isang retiradong inhinyero. Siya ay matalino, disiplinado, at namumuhay ng malinis. Ngunit palagi siyang nakakaramdam ng kabigatan, pagbagal, at kawalan ng sigla. "Dok," sabi niya habang nakaupo sa harap ko, "ginagawa ko ang lahat ng tama. Malinis ang kinakain ko, naglalakad araw-araw, natutulog sa tamang oras, at pakiramdam ko pa rin ay parang kumikilos ako sa slow motion." Hindi kami gumawa ng malalaking pagbabago. Inayos lang namin ang isang maliit na bagay, ang oras at paraan ng pag-inom ng baking soda. At dinaktagal, nagsimulang magbago ang nga bagay. Kaya, paano nga ba ito dapat gamitin? Gawin nating simple. Gumamit ng 1,4 kapat na kutsarita ng purong food grade na baking soda na walang anumang additives, at ihalo ito sa halos 8 onsa ng tubig na nasa temperatura ng silit. Tiyaking ito ay ganap na natunaw. Ang pinakamagandang oras para inumin ito ay sa umaga, pagkatapos ninyong magising, bago mag-almusal, at bago pa man ang inyong kape. Iyon ang oras na ang inyong katawan, pagkatapos ng isang gabing pag-ayuno, ay natural na mas acidic. At dito pinakamakapangyarihan ang epektong baking soda sa pagiging alkalina. Hindi ko inirekomenda ang pag-inom nito araw-araw. Magsimula sa 3 hanggang 4 na beses sa isang linggo na may pagitan upang bigyan ang inyong katawan ng oras na mag-obserba, tumugon, at muling makbalanse ng natural. Ang baking soda ay hindi narito para pilitin ang pagbabago. Narito ito upang dahan-dahang suportahan ang inyong dugo, maadaluyan, at ang inyong panloob na sistema ng enerhiya upang gumana sa kanilang pinakamahusay. Kung nais ninyong palakasin ang epekto, maaari kayong magdagdag ng isang hiwa ng sariwang lemon o isang kurot ng natural na mineral salt, ngunit kahit inumin ng mag-isa, ang baking soda ay maring magdulot ng kapansin-pansing pagbabago sa paglipas ng panahon. Tumawag si Robert sa akin makalipas ang 2 linggo. "Hindi ako umaakyat ng bundok, Dok," sabi niya. "Pero parang may nag-flip ng switch sa loob ko. Mas malinaw ang isip ko, mas mabilis ang aking mabinti at ang pagiging malapit, hindi na ito isang pasanin."
Ang gusto kong makuha ninyo mula rito ay simple. Hindi ito isang health hack. Ito ay isang anyongang panlup na pangangalaga. Isang natural na paraan upang maibalik ang daloy ng dugo mula sa loop palabas gamit ang isang bagay na nakakagulat na simple. Gayunpaman, tulad ng anumang paraan, gaano man ka-simple, kung gagamitin sa maling paraan, maari nitong bawasan ang pagiging epektibo nito o maging sanhi pang maproblema. Kaya napakahalaga ng susunod na bahagi. At kung pinapanood ninyo pa rin ang video na ito ngayon, salamat. Tunay na salamat sa pananatili sa akin hanggang dito. Mangyaring iwanan ang numerong 3 sa mga komento sa ibaba para malaman kong hindi ako nagsasalita ng mag-isa. Ika-4 na bahagi. Mga karaniwang pagkakamali na dapat iwasan, isang maliit na maling hakbang, isang malaking bunga. Sa paglipas ng mataon ng pagtatrabaho sa libu-libong pasyente, may napagtanto akong isang mahalagang bagay. Ang mas simpleng pagbabago ay maring magdulot ng makapangyarihang resulta, ngunit madali rin itong masira ng ilang maliliit na pagkakamali. At iyan mismo ang madalas na nangyayari sa baking soda. Dahil ito ay napakapamilyar, napakamura, at napakadaling hanapin, nagiging pabaya ang mga tao. Iniisip nila na ang bagay na ito ay hindi nakakapinsala, hindi na kailangan ng maingat na mga tagubilin, at diyan nagsisimula ang mga problema. Ang unang karaniwang pagkakamali ay ang pag-isip na mas marami, mas mabuti. Nakakita ako nga kaso kung saan matapos makakuhang magagandang resulta mula sa 1,4 na kutsarita, sinimulan nilang dagdagan ito sa isang buong kutsarita o higit pa. Ngunit hindi ganon gumagana ang katawan. Ang mas marami ay hindi nangangahulugang mas mabilis. Sa katunayan, ang sobrang sodium ay maring magdulot ng pananakit ng tiyan, magpataas ng presyon ng dugo, at magbigay ng hindi kinakailangang stress sa inyong nga bato. Ang pangalawang pagkakamali ay ang pag-inom nito araw-araw ng walang pahinga. Kahit na natural ang baking soda, kailangan pa rin ng inyong katawan ng pahinga, oras para mag-regulate at tumugon ng mag-isa. Karaniwan kong inirekomenda ang 3 hanggang 4 na beses sa isang linggo. Ang araw-araw na paggamit ay maaring maging sanhing kabaliktaran. Binabawasan ang pagiging epektibo nito at sinisira ang natural na balanse ng inyong katawan. Ang isa pang pagkakamali ay ang pagpiling maling uring baking soda. Tiyaking gumagamit kayo ng purong food grade na baking soda. Walang additives, walang aluminum, walang anti-caking agents. At huwag itong inumin ng tuyo, kahit kaunti. Sinubukan ito ng ilang tao at sabihin na lang natin, tumawag sila sa akin pagkatapos mismo na nagrereklamo ng pananakit at pagduduwal. Panghuli at kasing halaga ay ang paglaktaw sa pakikipag-usap sa inyong doktor, lalo na kung mayroon kayong mga kondisyon tulad ng alta presyon, problema sa bato, o nasa isang low-sodium diet. Kahit ang natural na lunas ay maaring makaapekto sa balanse ng electrolyte ng inyong katawan kung hindi gagamitin ng maingat. Ang pakikipag-usap sa inyong doktor bago magsimula ay hindi lamang isang hakbang para sa kaligtasan. Ito ay isang tandaang paggalang sa inyong katawan. Ibinabahagi ko ang lahat na ito hindi para kayo ay mag-alala, kundi para bigyan kayo ng kapangyarihan. Upang masimulan ninyo ang paglalakbay na ito ng may kumpiyansa, kamalayan, at pag-iingat. Dahil kapag iniwasan ninyo ang mga karaniwang pagkakamaling ito, hindi lamang ninyo pinoprotektahan ang inyong pag-unlad, binibigyan din ninyo ang inyong katawan ng pinakamagandang pagkakataon upang tunay na matanggap ang mga benepisyo. Kaya paano kayo magsisimula? Kung handa na kayo, ipapakita ko sa inyo ang isang maliit at simpleng aksyon, isang unang hakbang na maaring magbukas ng pinto sa isang mas malakas na katawan, mas malinaw na isip, at isang mas konektadong buhay. Ika-5 bahagi. Ang inyong unang hakbang.
Isang maliit na simula, isang malaking pagbabago. Kung nanatili kayo sa akin hanggang dito, may mahalaga itong sinasabi sa akin. Hindi lamang kayo mausisa, handa na kayo. Handa nang gumawa ng pagbabago. Handa nang alagaan muli ang inyong sarili. At ang pinakamagandang bahagi ay hindi ninyo kailangang baliktarin ang inyong buong buhay para magsimulang makaramdam ng pagkakaiba. Nagsisimula ang lahat sa isang simpleng gawi na ginagawa sa isang tiyak na oras ng araw, maagang umaga. Iyon ang oras na ang inyong katawan ay ilang oras nang walang pagkain o inumin. Ang inyong panlup na pH ay natural na bahagyang acidic. At ito mismo ang oras kung kailan pinaka-epektibong gumagana ang baking soda upang maibalik sa balanse ang inyong sistema. Narito kung paano magsimula. Bukas nga umaga, sa sandaling magising kayo, bago mag-almusal, bago ang inyong kape, magsalin ng isang basong tubig na nasa temperaturang silit, mga 8 onsa. Ihalo ang 1,4 na kutsaritang purong food grade na baking soda. Tiyaking ito ay ganap na natunaw. Huminga ng malalim at dahan-dahang inumin. Hindi kailangang magmadali, hindi kailangang pilitin, maging naroon lamang sa sandali. Hindi lamang kayo umiinom ng tubig. Dahan-dahan ninyong nire-reset ang inyong panlup na ritmo. Ulitin ang gawi na ito 3 o 4 na beses sa isang linggo sa mga araw na hindi makakasunod. Hindi kailangang gawin ito araw-araw. Ang pinakamahalaga ay ang pagiging pare-pareho, hindi ang pagiging sukdulan. At habang ginagawa ninyo ito, simulang bigyang pansin ang mga banayad na pagbabago. Mas maraming kalinawan sa umaga, mas magaan na mga hakbang, mas gaan sa inyong mga emosyon, at ang pagbabalik ng natural at walang hirap na koneksyon kapwa sa inyong sarili at sa mga taong mahal ninyo. Kung mayroon kayong anumang maumiiral na kondisyong medikal, mangyaring ibahagi ang inyong plano sa inyong doktor bago kayo magsimula. Hindi ito tungkol sa pagmamadali ng mga resulta. Ito ay tungkol sa pakikinig sa inyong katawan at pagpapahintulot na mangyari ang pagbabago sa tamang paraan, dahil ang layunin dito ay hindi upang maibalik ang inyong gilas. Ang layunin ay bumalik sa pinakamahusay na bersyon ng inyong sarili. Hindi para magpahanga sa sinuman, kundi para lubos na mabuhay sa bawat sandali kasama ang taong mahal ninyo. Konklusyon. Mahal na mga kaibigan, kung mayroon mang isang bagay na sanay baunin ninyo pagkatapos ng video ngayon, ito ay ito, hindi kailanman nawala ang inyong halaga. Kahit sa mga sandaling nakaramdam kayo ng pagod na pagod, o tahimik na walang katiyakan tungkol sa kung sino kayo, ang pakiramdam ng pahina, hindi iyon ang katapusan. Ito ay isang senyas lamang. Ang inyong katawan ay matiyaga at tahimik na nagsasalita. Ipinapaalala sa inyo na naririyan pa rin ito, naghihintay lamang na muli ninyong alagaan. Napag-usapan natin ang tungkol sa sirkulasyon ng dugo, tungkol sa nitric oxide, at kung paano ang isang bagay na kasing simple ngang baking soda ay makakulong na suportahan ang inyong daluyan ng dugo, pagaanin ang pamamaga, at buhayin ang isang bahagi ninyo, ang bahagi na dating nakakaramdam na malakas, konektado, at ganap na buhay. Narinig natin ang mga totoong kwento, hindi mga fairy tale, kundi mga totoong karanasan mula sa mga lalaking piniling hindi sumuko, na piniling subukan muli, upang muling buuin para sa kanilang sarili at para sa mga mahal nila. At ngayon, gusto kong sabihin ito mula sa puso ng isang doktor na ginugol ang kanyang buhay sa pakikinig sa mga tahimik na alalahanin ng matumatandang lalaki. Ang inyong edad ay hindi ninyo kaaway. Ang pagsuko ang kaaway. At sa sandaling magsimula kayong mag-alaga muli, kahit sa isang maliit na pagbabago lamang, sinisimulan ninyong isulat ang susunod na kabanata ng inyong buhay. Kung naramdaman ninyo na masyadong mabigat ang mga umaga,
Kung umupo na kayo ng tahimik sa hapunan, masyadong pagod para makipag-usap, kung iniwasan ninyo na ang tingin ng inyong kapareha dahil sa kaibuturan, ay pakiramdam ninyo ay kulang kayo, mangyaring maniwala dito, hindi kayo nag-isa. At higit sa lahat, hindi pa huli ang lahat. Isang maliit na baso ng tubig, isang tahimik na umaga, isang banayad na sandaling ang kamalayan. Mula doon, nagsisimula ang mas malaking pagala. Kung ang video na ito ay nagbigay sa inyo kahit isang kislap ng isang bagay na positibo, kahit isang sinang ng liwanag, sana ay gawin ninyo ang 3 simpleng aksyon na ito. I like ang video na ito kung ang mensahe ay tumata sa inyo. Iyon ang pinakasimpleng paraan upang ipaalam sa akin na hindi ako nagsasalita sa kawalan. Mag-subscribe at i-on ang mga notification kung nais ninyong ipagpatuloy ang paglalakbay na ito sa kalusugan kasama ko ng natural, napapanatili at may layunin. At ibahagi ang video na ito sa isang tao, isang kaibigan, isang mahal sa buhay, sinuman na maaring mangailangan ng isang tahimik na tula sa tamang direksyon. Dahil hindi mo alam, minsan ang isang maliit na video ay maaring maging punto ng pagbabago sa buhay ng isang tao. At kung handa na kayo, gusto kong marinig mula sa inyo, mag-iwan komento sa ibaba. Nasaan kayo ngayon sa inyong paglalakbay sa kalusugan? Anong bahagi ng mensaheng ito ang pinakatumatak sa inyo? Ang inyong kuwento ay maaring maging mismong pampalakas ng loop na kailangan ng iba ng higit pa sa inyong inaakala. Salamat sa pagiging narito, salamat sa hindi pagsuko, at tandaan hindi pa kayo tapos. Hindi pa man malapit.